Elmira knows that it's not necessary to have a feast during those special days. Mahalaga pa rin ay malakas sila at walang sakit. Kaya lang ay gusto rin naman niyang mag-celebrate. Nararamdaman niya ang pag-haplos ng mama niya sa ulo niya kaya naman parang ibinabalik noon ang nawawala niyang lakas ng loob. She inhaled deeply after a short while and smiled. She composed her shattered determination. She'll stand up. She's a dimagiba. Ma, hanapin ko lang saglit si Papa dahil baka nakidnap na iyon. Aniya sa ina nang iangat niya ang ulo. Nakangiti na tumango si Ignacio sa kanya. Sige na't baka mawalan tayo ng Don Juanito. Napahagikik siyang tumayo. Pumihit siya at nakita ang isang pasyente na daig pa ang mamamatay na. Iniiwas na lang niya ang paningin sa lalaking kasama nila sa kwarto. Halos 10 tao siguro ang nasa loob ng kwarto na iyon at kahit na parang hirap din siyang gumalaw ay wala naman siyang magawa. Hindi naman sila mayaman para mag-inarte siya. Naglakad si Elmira papalabas ng pintuan at samot-saring ingay ang naririnig niya. Ang bawat pasyente ay may kanya-kanyang hinaing o hugot sa buhay. Guess what, babe? Dad already kicked out that rubbish ass of his scholarship list. That's what Charles read from his phone after picking it up. He's doing his office work even at home to finish everything on time. Nagpahinga lamang siya saglit dahil masakit na ang mga mata niya. Nang umilaw naman ang smartphone niya para sa text ng girlfriend niya. Natulala siya doon saglit. Gumuhit sa isip niya ang imahe ng babaeng kailan lang ay nabangga siya. Naka-face mask iyon at may suot na denim na sombrero kaya hindi niya masyadong naaninag ang muka. If it's not mistaken, that woman is Elmira. Yun lang naman ang kaisa-isang babae na pumapasok sa subdivision nila. Anak ng mag-asawang mangangalakal at anak ng mga di magiba. Poor young lady for messing up with his girlfriend. Hindi na siya nagtataka kung ang buong kinabukasan noon ay sira na sa mga oras na iyon. Hindi na niya mabilang kung ilang artista o ilang mga negosyante, aplikante ang nawala ng career dahil sa pakikipagsagutan sa isang Gina de la Serna. Gina isn't just simply Gina. She has her ways to eliminate her enemies and destroy their future. She's always victorious. Sa kaso ni Elmira Dimagiba, sa girlfriend niya, hindi na rin siya nagtataka kung nabangga noon si Gina. Siya nga ay halos nabangga rin noong nakaraang araw. Mabuti na lang ay nahawakan niyang sidecar ng pedicab at sa kanya itinulak. Too late for him to realize that the girl was riding and pedaling. Kaysa naman siyang masaktan. Dumb no. Hindi pwedeng masaktan ng isang Charles Adamson. Hindi siya ipinanganak na si Charles kung masasaktan lamang siya. Another message came in. Damn you! Answer my text message! Napaarko ang mga kilay niya nang mabasa iyon. Saglit lang naman siyang napatulala pero namura na siya. Ang bilis pa naman na uminit ng ulo niya kapag minumura siya. He never enjoys being cursed. His father never cursed him. Si Gina lang ang gumagawa noon sa kanya, kaya madalas na nag-aaway sila. He always gets his payment whenever it happens, and he claims it in bed. What follows after the message was a call. Tumatawag na ang babae at malamang ay kung ano-ano na ang ibibintang sa kanya. Sa lubong ang mga kilay na sinagot niya ang tawag. Stop dumbing me, Gina. You know, I don't like it. Matigas na sabi niya dito. Then why weren't you answering my text? Where the hell are you? Tanong nito na mas mataas ang boses. The hell where I am right now is home. I just read your text message and still reading it when you called. I hate explaining myself, Gina. You can never use your tricks on me like the way how you use them to other people. Dismayadong sabi niya sa babae. Natameme naman sa kabilang linya. Inis na inilapag niya ang sign pen at saka siya tumayo. Hilot ang kilay. He turned on the television and saw the lottery draw on the TV screen.
Come here. I want you here tonight. Gina demanded him, and so he just pursed his lips. Nakatingin pa din siya sa telebisyon hanggang sa gumalaw ang mga mata niya sa tiket ng loto na nakaipit sa may libro. Hindi kawasay kinuha niya iyon at baliwala na sumandal. He's still unable to catch up the things that his girlfriend says. Charles! Bulalas nito sa kabilang linya pero tulala siya sa pagbola. Lumagpas si Almira sa estasyon ng nurse kung saan parang sabungan iyon na pinag-uumpukan ng mga tao. May bola siguro ang loto kaya ang daming nakasilip sa telebisyon. Samot-saring amoy ang mga tao doon at kahit siya'y napapalukot ng ilong. Pero bumalik siya nang makita ang naaagnas na buhok ng ama niya. Nalalagas pala. Medyo wala na kasing buhok iyon sa tuktok. Naubos na siguro ng stress at hirap kumita ng pera para mabuhay sila. Pa, bulong niya sa ama pero tulala ito sa telebisyon. Kahit na siya'y tumingin din doon, 5 numero na ang naka-flash sa screen ng TV at isa na lang hinihintay para makumpleto ang winning number. Inaabangan talaga ng lahat ang bola dahil sa laki ng jackpot. Winning number. The last digit is... Anang tagabola ng loto. Pinasususpense pa ang pagkakabunot sa huling bola. Nakanganga ang papa niya at pati mga mata ay napakalalaki. Daig pa nito ang na-stroke na monumento ni Rizal sa Luneta Park. Kinilabit ni Almira ang ama. Pa, handa na ba ang ating next billionaire? Tanong ng tagabola at parang tuod naman na tumango ang papa niya. 16! Sigaw ng bumubola. Bigla na lamang tumimbuwang ang ama niya sa kinatatayuan nito kaya anong tili naman ng dalaga. Diyos ko! Papa! Papa! Aniya at humingi ng tulong sa mga nagdadaldala ng mga tao dahil hindi tumama ang mga iyon sa loto. Anong saklap naman na natumba na siguro ang ama niya dahil sa gutom. 2 pa siguro ang mga ospital. Ano na lamang ang ibabayad niya sa bills? Papa! Inalog niya ang ama at maagap naman ang mga nurses na sumaklolo. Isinakay sa stretcher ang papa niya at dinala sa emergency room. Nagkagulo ang mga naroon at alerto naman ang doktor na tumingin sa mata ng ama niyang nakasara. Kapag kuwan ay bigla itong nagmulat habang tutop naman niya ang bibig at hindi mapakali. Papa! Bulalas niya at maiyak-iyak na siya sa nerbiyos. Lumabas lang siya para sana bumili ng mainit na sabaw para sa ina niya pero ang pasaway niyang ama ay hindi na yata kumain ng tanghalian at hindi pa rin nagagabihan. Nasaan ako? Lilingalinga ito sa paligid. Langya, napaawang ang labi ni Almira. Nagka-amnesia pa yata ang pasaway niyang tatay dahil nabagok ang ulo sa sahig. Diyos ko, may amnesia ka? Sino ka? Anong pangalan mo? Tanong niya dito habang hawak ito sa balikat at halos alugin na niya. Ako si... Napatingin si Juanito sa doktor, sa nurse at sa kanya. Lahat sila nakanganga, naghihintay ng sagot. Ako si... Don... At itong nag-iisip. Don? Nasapo ni Almira ang noo at saka siya nagparuot pa rito. Nalat siya na. Nawalan pa yata ng alaala ang ama niya. Ito daw si Don? Nabagok lang ay naging si Don romantiko na. Kulang na lang dito'y bigote na mukhang sungay sa ibabaw ng nguso. Don Juanito, di magiba. Seryosong sabi nito habang nakatitig sa isang parte ng dingding at proud na proud sa pangalan na binigkas. Mukha itong nakatungtong sa alapaap. Nakahinga ng maluwag si Almira. Walang amnesia ang tatay niya. Salamat naman sa Diyos. Nayakap niya ito at ito naman ay niyakap din siya. Bakit ho ba kayo nahimatay, tatang? Nahilo ho ba kayo o ano? Tanong ng doktor kay Juanito. Oo, doktor. Nahilo ako. Samot-saring amoy siguro at saka hindi ako gaanong kumain kaninang tanghali. Kaya naman ho pala. Sa susunod ho, kumain kayo ng maayos.
Anang doktor habang pinakikinggan ang dibdib ng papa niya. Nakatingin lang siya sa dibdib nito pero nang mapasulyap siya sa doktor ay sa kanya ito nakatingin sa mukha niya. Almira felt a bit shy for a moment. Pakiramdam niya namula nga siya dahil sa titig noon sa kanya. Hindi pa naman katandaan ng doktor na may nakadikit sa damit na Dr. Dizon. Ikaw ang bantay sa pasyente sa Ward 101, di ba? Tanong nun sa kanya kaya tumango siya. Opo, Doc. Bakit po? Takang tanong naman ng dalaga at kukurap-kurap siya sa lalaki. I just noticed you. Ani lang nito kaya tumango naman siya at muntik pang mapakamot. Nahihiya siya dahil nasa harap siya ng papa niya. Hindi naman siya sanay na may kausap na lalaki sa harap nito. Matibay din kasing gwardya ang ama niya. Kapag may mga party sa eskwelahan, nakadungaw ito sa gate at nakahawak pa doon na parang presong naghihintay na makalaya. Obserbahan mo si tatay, 48 hours. Kapag walang pagsusuka, hindi siya matamlay, hindi antukin, hindi na kailangan na ipa-CT scan. Probably by now, if he's not feeling well, may makikita na tayong sintomas. First is vomiting. Tumangutango ang dalaga. Ngumiti sa kanya ang doktor at siya naman ay napakurap na naman. What's your name? Almira po. Aniya at lalo itong ngumiti. Salamat po, Dok. Ibalik ko na lang po si Papa kapag hindi siya maayos. Tumingin siya sa ama at dali-dali niya itong pinababa sa stretcher dahil nakangisi ito. Bigati na naman ang mga humahanga sa iyo, anak. Doktor! Bulalas ni Juanito kaya marahas niya itong nahila papalayo. Papa naman, humahanga ka agad. Kinausap lang naman ako. Lalaki ako, anak. Saka talagang ang level mo ngayon. Pang-doktor, abogado, piloto, marino, negosyante at bilyonaryo. Napakunot ang noo ni Almira sa ama. Hindi kaya naapektuhan na ang ulo nito dahil sa pagkabagok. Kailangan siguro itong ipa-CT scan. Ano bang pinagsasasabi mo, Papa? Takang tanong niya dito. Ngingisi-ngisi ito sa kanya kaya napatigil siya sa pagakbang. Saan mo gustong tumira, anak? Sa palasyo ba? Anong gusto mong kotse? Ferry? Ferrari, Papa. Maras niyang kinamot ang ulo. Gusto mo na bang magpa-CT scan? Kung makangisi ka, daig mo pang tumama sa loto? Lalo itong bumungis-ngis at hinila siya papalapit. Isinandal siya nito sa pader. Diyan ka para hindi ka himatayin. Mayaman na tayo. Tumama tayo sa loto. Tumama yung numero ko. Bulong nito kaya naman ngumiti siya at sinalat ang noo at leeg ng sariling ama. Papa, ilan ang taas ng lagnat mo? Marahas din itong kumamot sa ulo. Anak naman, mahirap bang paniwalaan ang sinasabi ng papa mo? Nanlaki ang mga mata ng dalaga at napatawa siya ng malakas. Papa, with accent ang pagkakasabi ng ama niya. Ang lakas ng tama ng pagkakabagok nito ng ulo sa sahig. Diyos ko, anong nangyayari sa ama niya? Daig pa nito ang nakahit-hit ng 1 kilo ng shabu. Diyos ko naman, Papa, adik ka ba? Alam mo ba, aniya rito pero tinakpan nito ang bibig niya. Hindi ako adik. Tumama ako sa loto. Mayaman na tayo. Ang ticket nandoon kay Don Jaime. Pero numero ko iyon, anak. Pinakisuyo ko sa pagmadali ko makarating ako dito sa ospital. Totoong sinasabi ko. Kahit na ipaputol ko pa ang ari ng nanay mo. Pupuntahan ko siya bukas na bukas at kakausapin. Kukunin ko ng jackpot, anak. Bilyonarya ka na. Pakabitan mo na lang ng 100 ari ang nanay mo. Bulalas nito kaya napanganga siya. Maluha-luha na ito sa pagkakataon na iyon. Pexman? Pexman, tubuan man ako ng ari sa noo. Anito kaya lalong lumaki ang mga mata niya. Hindi na siya makaapuhap ng mga salita, lalo na nang yakapin siya ni Juanito at halik-halikan sa noo. Prinsesa na talagang anak ko. Bilyonarya na ang kaisa-isa kong anak na maganda at matalino sa lahat. Mayaman ka na, hindi ka na mag-uulam ng toyo. Sa'yo yun, anak, lahat. Anito kaya
Hindi na rin niya namalaya na pumatak na ang mga luha niya. Diyos ko, mukhang totoo ang sinasabi ng papa niya. Kahit na kailan ay hindi ito nagbiro tungkol sa loto. At sa tono nito ay mukhang hindi ito nagbibiro talaga. Diyos ko, Papa, sure ka ba na na yun talagang tumama? Yung numero mo? Hindi mapakaling tanong niya pero ito'y ngingisi-ngisi. Nakamasid sa kanya. Huwag kang hihimatayin. Anito pa kaya umiling siya. Napaiyak siya habang nakangiti at wala sa sariling nayakap niya ang ama. Yumakap ito pabalik sa kanya kaya napahikbi siya. Hindi siya makapaniwala sa katotohanan na sinabi nito sa kanya. Alam niya kung gaano kalaki ang jackpot sa loto at kahit apo niya ay kayang buhayin ng perang iyon kahit na hindi magtrabaho. Makakapag-aral na siya kahit walang scholarship. Sa bagay na iyon siya pinaka natuwa. Huwag mo munang sasabihin sa mama mo. Baka may makarinig sa atin. Kidnapin ka. Mahirap na. Mawala ang bilyo natin. Doon na tayo titira sa subdivision ng mga mayayaman. Naglalakbay na ang isip at diwa ni Almira at hindi na niya pinapansin ang sinasabi ng papa niya. Mayaman na sila. Totoong mayaman na sila. Parang maiiyak siya na hindi niya mawari. Tapos na ang paghihirap nila at sisiguraduhin niya na hindi masasayang ang perang napanalunan ng papa niya. Hindi dapat sila maging tulad sa mga tumama sa loto pero bumagsak din ang mga buhay. She has to be wiser. Charles opened the door and looked at the person who's knocking. It's one of their housekeepers. Senyorito, may naghahanap po sa papa niyo. Ani Adela sa kanya. Nandun sa gate at ayaw daw umalis. Who? Walang emosyon na tanong niya. Yun ang basurero na si Mang Juanito. Importante daw ho na makausap niya ang papa niyo. No need. Nilagpasan niya ang babae. I'll speak on my father's behalf. Halos tumakbo ang katulong sa paghahabol sa malaking hakbang ni Charles papunta sa elevator. Papapasukin ko ba, senyorito? Nakatingin sa kanya si Adela. Isang tango ang isinagot niya rito bago sumara ang pinto ng elevator. Nakita niyang tumakbo pa si Adela papunta sa hagdan. Nauna pa din siya kay Adela. Siyempre dahil galing pa ito sa 4th floor. Nakapamewang lang siya habang nasa sala. Naghihintay na marating ng runner na si Adela ang labas ng mansyon. He was looking at the monitor. Nakahawak ang lalaking basurero sa gate nila at nakasilip sa loob ng bakuran. Tumikal ito roon at nagumpisang magpalakad-lakad. Kung saan ito pumunta ay pumipihit naman ang kamera na nakakabit sa poste. After a while, Adela was already there. Napatigil ang lalaki sa kakaparood pa rito. Umaliwalas ang bigong muka. Maya-maya'y pumasok iyon sa gate kasama ang kasambahay. Charles stood still, waiting until the maid slid the wooden door and came in. Nakita niyang nagtanggal ng tsinelas si Juanito de Magiba at hawak ang wangbo na sombrero, puno ng tagip-tip. Magandang araw ho, anito sa kanya at nakangisi. Gusto ko sanang makausap si Don Jaime. Sinanyasan niya si Adela na umalis na. Nang lumayo iyon ay saka siya nagsalita. Wala si Papa pero nandito ako. Tungkol ba saan? Kumamot ito sa ulo. Doon sa pinahiram ko sa kanya. Nangunot ang noo ng binata. Pinahiram? Anong hihiramin ng papa ko sa katulad mo? Diretsyong tanong niya sa lalaki at nawala ang ngisi nito. Sinuring niya ito mula ulo hanggang paa. Wala ka namang pera. Wala kang kahit na ano. Anong hihiramin sa'yo ng ama ko? Daig pa niya ang naging malahigante sa mga oras na iyon dahil tingin niya ay lalong nanliit sa sarili ang kaharap. That's his style if he wants to win on something. He intimidates his opponent and he studies their weaknesses, attacks them by stating what they lack and be victorious. Nasa kanya ang numero ko sa loto. Anito na wala nang kangiti-ngiti at mukhang pikon na sa kanya. Lalong nangunot ang noo niya. Hindi naman nahihiram ang numero. Hindi mo naiintindihan, Mister. May usapan kami ng amo mo na kapag nanalo ako,
bibigyan ko siya. Tumikwas ang labi ni Charles at umiling na tila ng uuyam. Bibigyan? Ikaw? Magbibigay sa kagaya namin? Kami nga nagbibigay sa inyo. Pumuntong hininga ito at tila busit na sa kanya. Babalik na lang ako kapag narito na si Don Jaime. Dahil ko pang may kausap na rebulto. Walang makikipag-usap sa iyo na Don Jaime dahil wala kang pinanalunan na kahit na ano, di magiba. What we own, we own. Wala kang karapatan ni Cinco sa kung anong meron kami. Ano? Nanlaki ang mga mata nito at napalakas ang boses. Anong walang karapatan? Numero ko ang nanalo sa loto. Hindi naman numero yun ng ama mo. Kung wala ang numero ko, walang panalo. Kung wala ding tiyaga ang ama ko sa pagpila at pagtaya sa loto outlet, kahit naabot sa kabilang ibayo ang pila, walang mananalo ng jackpot sa loto. Si Papa ang pumila. Siya ang nagbayad. Nasa kanyang tiket kaya siya ang nanalo. Kibit-balikat niya at sukat doon ay nagtagis ang mga bagang nito. Hindi mo pwedeng gawin yan. Yan ang inaasahan ko. Huwag kang maging ganid. Sigaw nito sa maluhaluhang mga mata pero sinanyasan niya ang mga tauhan na humarang ng tangkain nitong lumapit. Negosyante ako, di magiba, at hindi ako umuuwi na talunan, he said with finality and walked away. Sandali! Sandali! Hindi pwedeng ganito. Hindi yun sa'yo. Charles just shut his sense of hearing. Hindi siya marunong maawa. Kung parating pinaiiral ang awa, hindi lalago ang negosyo nila. He terminates his employees who weren't contributing to his company or the ones who weren't productive. Kailangan ng mga iyo ng trabaho. Pero naman, kailangan din ng kumpanya niya ang mga magagaling na empleyado. Kaya wala siyang pakialam sa mga wala namang ambag sa pagyaman niya. Sandali! Tuluyan siyang sumakay sa elevator para bumalik na sa itaas. He doesn't have time talking to a beggar inside his house. Aligagana si Elmira dahil gabi na'y wala pa ang ama niya sa ospital. Hindi niya alam kung nakidnap na iyon kahit na wala pa namang pera at hindi pa ganap na Don Romantico. Nasaan na ba ang papa mo? Aba, ni Anino mula umaga hindi ko nakita. E-text mo nga. Ani Ignacio sa dalaga kaya tumango siya. Kanina pa siya text ng text at tumatawag na nga siya pero wala namang sagot. Hindi na lang niya sinabi sa nanay niya dahil baka lalo itong mag-alala. Tingnan ko lang sa labas, ma. Tumango agad dito sa kanya. Mabuti pa nga dahil baka mamaya ay tumimbuwang na pala sa gutom. Kaya ko namang mag-isa. Tumalikod siya tuluyang lumabas ng kwarto. Aabangan na lang niya ang papa niya sa labas ng ospital. Alam niyang tungkol sa jackpot ang inaasikaso ng papa niya. Kaya lang sarado na naman na mga opisina sa oras na 8:00 na ng gabi. Ang haba ng leeg ni Elmira. Paglabas niya ng lobby ng ospital, nakatanaw kaagad siya sa kalsada kung saan napakaraming sasakyan ang dumaraan. Hanggang sa mapansin niya ang pamilyar na bulto ng lalaki. Pesteng salamin niya sa mata. Palibhasa ay hindi na napapalitan kaya ang labo na rin sobra. Pinaliit niya ang mga mata at parang nakilala niya talaga ang bulto ng ama niya. Hindi siya pwede magkamali. Daig pa nito ang binali ng katawan ng kamote sa kinuupuan nitong plant box. Agad siyang kumilos at halos tumakbo palapit dito pero laking gulat niya nang makita na umiiyak ang ama niya. Juanito, di magiba. Aniya sa ama na kaagad naman na napaangat ng tingin. Gulat nitong pinahid ang muka at tigagal sa kanya. Bakit? Bakit nandito ka? Ang mama mo, walang kasama. Hindi niya pinansin ang mga sinasabi nito. Hindi siya sanay na nakikita na lugmok ang dati ng lugmok na pagkatao ng ama niya. Nakikita niya lang ito sa ganung itsura kung may mabigat na problema. Na paano ka? Seryosong tanong niya sa papa niya. Wala anak. Anong inasikaso mo maghapon at kumusta? Wala akong inasikaso. Anito sa kanya pero nakayuko. Juanito, di magiba. Hindi ka nagsasabi ng totoo sa anak mo.
Ani rito at nangatal na ang boss niya dahil yumuyugyug na ulit ang mga balikat ng papa niya. Pasensya ka na anak ko pero hindi na matutuloy ang pagiging prinsesa mo. Wala akong panalo. Anito na napahagulhol na. Tigagal siya sa bagong bersyon ng istorya ng papa niya. Hindi siya naniniwala dito. Anong hindi ito nanalo samantalang hinimatay ito? Totoo na nanalo ito pero may problema. Papa, napaupo siya sa harap ng ama at pilit niyang sinilip ang mukha nito. Tumingin naman ito sa wakas sa kanya, sa luha ang mga mata. Parang hindi lang nayanig ang pagkatao nito. Parang basag pa. Papa, magsabi ka ng totoo sa akin. Ano nangyari? She shook her father's arm. A very soft shaking of his head was the answer to her question. Papa kasi, hindi ako manghuhula. Napakamot na ang dalaga sa ulo niya. Pinuntahan mo ba si Don Jaime? Tumango si Juanito sa anak. Oh, nakausap mo ba? Umiling naman ito. Yung poging anak ang naroon pero wala na tayong pag-aasa anak. Ayaw niyang ibigay sa atin ang panalo sa jackpot. Ano? Ang lakas ng boses ng dalaga at napatayo pa siya sa harap ng papa niya. Hindi yun pwede, papa. Wala na siyang nakuhang sagot mula dito. Tingin niya ay wala nang nakikitang pag-asa ang ama niya. Meron nga ba? Her father doesn't have the ticket. Who would even say that the numbers belong to him? Diyos lamang ang nakakaalam ng katotohanan at maling-mali na ang papa niya ay nagtiwala sa ibang tao. Tingin mo ba anak, may pag-asa pa tayo kung harapan ng sinabi sa akin ng batang lalaki na wala akong makukuha ni Singkong Duling? Inaari nilang jackpot. Wala silang ibibigay at tingin ko iyon ang desisyon nila. Minaliit pa ako anak. Umusbong ang galit ni Almira nang makita niyang muling yumuko ang papa niya. Alam niyang nainsulto ito na sobra. Hindi balat sibuyas ang ama niya pero kapag halos buong pagkatao na nila ang idinamay ay lumalambot ito. Pakiramdam kasi nito ay ito ang pinakamiserableng tao sa mundo at pati sila ng nanay niya ay damay pa. Umayos ka nga papa, hindi pa tapos ang laban. Matapang na sabi niya rito pero ito ay walang sagot. Suko ka na agad papa? Naiiyak ulit na tanong niya. Tingin ko, nasa anak na ang tiket dahil alam ng panalo ang numero. Ibig sabihin ay doon ay pinagkatiwala ni Don Jaime ang lahat at wala na tayong pag-asa. Halos sumagulhol ng iyak ang papa niya. Diyos ko, naplos na lang niya ito sa ulo at kahit na siya ay tumulo din ang mga luha. Hindi siya makapapayag na ganoon na lang. May karapatan sila at hindi pwedeng ipagdamot ng walang hiyang anak ng mga Adamson ang parte nila sa jackpot. Pahid ni Almira ang mukha dahil walang sawa ang mga bersyon ng bago niyang luha sa pagpatak. Masakit ang dibdib niya. Natapos ang pag-uusap nila ng papa niya kagabi na wala lang. Hindi na iyon nagsasalita pa. Sino nga ba naman na makakapag-isip ng matino kung bilyon na ang pinag-uusapan pero nawala pa? Mas masahol pa ay ayaw silang bigyan kahit piso man lang ng walang hiyang si Charles Adamson. Sayang lang ang paghanga niya sa kagupuhan ng lalaking iyon. Kung gaano pala talaga kagaspang na ugali ang pinakita nun sa kanya nang magkita sila unang beses, ay ganoon talaga kasama kahit anong oras. Napahikbi siya habang mag-isang nakatulala sa bulletin board ng eskwelahan. Nandoon siya para tumingin ng resulta ng exam pero wala naman doon ang focus niya. Kanina pa siya noon nakatayo at hindi nakikipagsiksikan sa lahat. Narinig na lamang niya kahit sa likuran siya nakatayo na siya ang highest sa pinag-isang result ng exam. Almira Dimagiba, number 1. Kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya na number 1 siya pero hindi siya masaya. Aminin man niya sa hindi, gusto niya ng kayamanan. Sino ba ang taong aayaw sa yaman? Doon lamang siya sa totoo na apektado siya na sobra sa walang kasiguraduhan na panalo ng papa niya sa loto.
Gustuhin man niyang sisihin ng ama dahil sa sobrang pagtitiwala sa ibang tao ay sinasarili na lang niya. Ayaw na niyang dagdagan pa ang paghihirap ng kalooban ng papa niya. Sisi namin. Boses ni Valerie ang narinig ng dalaga pero hindi niya nagawang lumingon. Tumulo lang ang mga luha niya. Mayaman na dapat kami dahil sa pagkapanalo ni Papa sa loto. Hindi na sana ako magpapakahirap na halos ikamatay ko ng pag-aaral dahil wala akong choice. Wala akong karapatan na magpahinga dahil mahalagang bawat segundo ko para sa marka ko. Tapuan ako pero hindi ako masaya. Dahil ang pera na dapat para sa tatay ko, ipinagdadamot na ng walang hiya. Puno ng hinanakit na bulong niya sa bulletin board pero para talaga iyon sa mga kaibigan niya. Naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ng mga ito. Ano ka mo? Nanalo si Tito Johnny sa loto? Kandautal na tanong ni Tina sa kanya pero palingaling nga dahil umiiwas na may makarinig sa sinabi nito. Tango ang isinagot ng dalaga sa kaibigan. Yung pangarap ko naabot kamay ko na dahil sa jackpot. Hindi ko na kailangan na makiusap sa kung sinong Poncio Pilato para sa allowance ng scholarship. Hindi ko na rin kailangan na pumila sa pagkahaba-habang pila para makakuha. Tapos, uuwi pa rin na wala. May pampagamot na sana kami kapag may sakit kami. Kaya lang, wala. Wala kay Pop ang ticket at wala na siyang makukuha ng singkong duling dahil sinasarili na ng may hawak ng ticket ang lahat. Napailing siya. Hindi naman pwede yun. Napakadamot naman niya. Sino ba may hawak? Inis na tanong ni Valerie sa kanya. Si Charles Adamson. Charles Adamson? Daig pa ng tatlo ang nasa choir dahil sa sabay-sabay na pagbigkas sa pangalan ng lalaking umaangkin ng kayamanan nila. Di ba yan yung ano? Ani Tina. Sino nga yun? Yung pinakamayaman ngayon sa buong Pilipinas na ang net worth ay umaabot sa 20 billion US dollars. Tama ba? Ani Lovely. Simula nung sinabi mo na nabangga mo yun sa loob ng subdivision nila, inaral ko na ang lolo mo at bongga. Walang kasing yaman ng pamilya niya. Pero bakit pati jackpot niyo sinusulot pa? Napatiimbagang siya. Kinukulangan pa siya sa net worth nila kaya kahit na mahirap pa sa daga, ay pinagnanakawan pa sila. Hindi iyon makatao, Sisi. Alis sa kanya ni Valerie na tinanguan naman ng dalawa. Hindi talaga iyon makatao. Tikom ang mga labi at mga kamao niya habang nag-iisip. Ang tanging nakikita niya sa balintataw niya ay ang imahe ng ama niyang dapang-dapa. She will never see her father that way again. Langiya. Pera na at hindi siya papayag na maging bato pa. Nasa ospital ang nanay niya. Halos makipagsiksikan sa mga pasyenteng samot-sari ang mga sakit. Tapos, ang Charles Adamson na iyon ay nagpapakasarap sa panalo ng ibang tao. Hindi pa man literal na nakukuha ang pinanalunan nila. Doon din ang punta noon. Hindi ako papayag na ganito. Ipakulong niya na ako kung kaya niya pero hindi ko basta-basta ibibigay ang bilyon ng papa ko. Lumuha siya nang gigil na sabihin iyon sa mga kaibigan. Anong gagawin mo? Nahihintakutan na kaagad si Tina sa kanya. Kung anong dapat. Aniya lang at saka siya tumalikod para gawin ang plano niya.